Alright mga idol, magandang araw sa ating lahat at ito na naman tayo mga idol sa may MacArthur Highway. Tayo babiyahe patungo ng Makati City. At ayan, tanaw na natin sa unahan yung traffic. Kaya sisingit-singit tayo. Patay tayo dyan. Ayan no. MacArthur Highway is, ayun, duman si, bawal kasi dyan. Bawal po tayo dyan. Tapos magre-reklamo tayong pira-pira. Ayan. Bawal kayo dyan. Ano ba? Ang dami Uy, bawal ang motor dyan. May tricycle pa. Tapos pag na pinadalhan kayo ng ng MMDA, violation nyo, magre-reklamo ko. Sabihin nyo, pira-pira lang kayo yung may kasalanan Punyemas naman Ayan andito pa lang wala pang 1 kilometro yung tinakbo ko. Ang dami ng dumaan sa bike lane. Anak ko, yun po. Diyos ko. Sabi ng bawal tayo dyan. Bawal ng daanan yan. Ayaw nyo talagang makinig Tapos, kayo yung magagalit. Kayo yung magdadaldal. Yung iba nagrarally-rally pa. Puta. Andun lang tayo sa ganun. Pero pag sumunod naman tayo, wala nang problema. Mayroong lugar na hindi ako sang-ayon. Tulad ng Top Avenue. Kasi hindi angkop doon sa lugar na yun, yung NCAP na yan. Hindi na angkop doon. Ang pangit na kalsada doon, lagi pang lubog. Hindi ka sang-ayon nga doon. Kaya, pili lang yung lugar na sang-ayon ako. Ayan. Pero yung ibang lugar, hindi ako sang-ayon. Mahawakan na yun, Mayroon. May kamera dyan sa unahan, Ayaw nila talaga makinig. Ayaw nila talaga matitigas din talaga sila. Mga kapwa ko yan riders. Ayaw kanila. Magkakaalaman yan pag may mga marami ng violation darating. Kasi magkano 500. Yan pag magkaapat ka ng violation, maganda yan. Malaking kita sa gobyerno yun. Tapos pag susumbong ko kay Busita mga punyeta kayo, ayusin pag bawal para walang, dami nila ang ayaw ko na nga lang tingnan kasi masakit sa mata. May MMDA dyan sa unahan pero hindi sila sinisita, pinababayaan lang sila. May MMDA dyan. Ang hinuhuli nila dyan, yung MMDA dyan, yung nagdadrive ng motor na naka-chinilas. Yun yung hinuhuli nila. Pero yung ganyan dumadaan sa bike lane, hindi nila hinuhuli yan. Dahil alam nila may kamera dyan. At yung kamera na ang bahala. Kaya ako, ingat ako. Taga rito lang ako sa lugar na ito. Nasa gilid lang ako ng MacArthur Highway. Pero ako ingat na ingat dyan. Dahil hindi maganda yung magkaroon ka ng maraming violation. Lalo't sa 100 mo pa lang, mayroon ka 4-5 violation. Diyos ko po, bawat kamerang madadaanan mo, may violation ka. Ano yun? Diba? Masakit yun. Tulad yan, lumaga ng MacArthur Highway, punta ka ng Caloocan. Ilang kamera yung dinaanan mo. Lagay na 3 yung nandito, pangatlo yung sa monumento. Wow. 1.5. Pag nag-idsa ka pa, dumaan ka pa sa di ba? Ang bawal ay bawal talaga. Ayaw ko, pabor ako sa NCAP, sa mga tamang lugar. Pero doon sa hindi naman angkop na lugar, ayaw ko rin. Pag sumunod ka lang, diba? Pwede naman sumunod ka lang. Ayan po, may nakatayo pa yung anak niya, Diyos ko. May maliit yung anak dati, hindi ko pinapasakay sa motor, hindi ko pinapatayo dyan sa motor. Kasi delikado yan At saka bawal yan. Diba? Kung may alam lang sana sila. May alam kaso parang nagtanga-tangahan lang din. Mahirap na rin. Ito, nasa Caloocan na tayo, mga idol. Pero yung traffic is now mabigat pa din. Kaya dahan-dahan lang at kailangan sumingit para nang sa ganun ayun, may motor na naman doon. Nang sa ganun makarating tayo ng circle. Ang pinaka dyan, makatawid tayo ng Monumento Circle. Pinaka-the-best dyan. Bahala kayo dyan. Ako, nag-ano lang ako rito na yung violation po ay hindi po maganda pag marami. At saka po, masakit po sa bulsa yan. Lalo pat ang hanap buhay natin ay nasa kalsada. Ay ako,
pumapasok ako sa Makati, eh yung mga sa kalsada, yung mga angkas move it na yan, violation mo isang araw 1.5, pagka kinikita mo isang araw 1,000, wow naman, sarap di ba? Kaya sana mag-isip-isip tayo, anuhin natin yung kalagayan ng ating paligid. Yung bawal ay bawal. Nandito na tayo sa may hypermarket. Ayan, no? Ang iba, ayan, no? Karurot lang sila doon. Ako, hindi talaga ako mano dyan. Ayaw ko talaga dyan. Ayun. Ayaw ko ng ganyan. May imimdi dyan, yan, no? May imimdi dyan. Hindi sila nanghuhuli. Hindi nila sinisita yung mga yan. Dahil alam nila may kamera dyan. Sabi nila, ay, hayaan mo sila, yung kamera ng bahala sa kanila. Pitik lang ng pitik yung kamera, thank you na lang. Kakaalaman na lang. Yung nasa circle na tayo, idol, at ito, medyo traffic rin dito. Sigsag kami rito eh. Ayan. Itong circle na ito mga idol, inuulit ko, ito, pag nagkamali ka ng daan dito, may paglalagyan ka sa mga traffic enforcer dito. Maraming enforcer dito, nandiyan sa may dulo ng LRT. Ay yung pinaglilikuan ng LRT. Kasi dati yan yung dulo. Ayun yung motor hinuli diba? Sabi ko pag nagkamali ka, alamin mo kung saan ka pupunta. Para yung daan, nadadaanan mo sa circle, sureball ka. Hindi yung anak ng toko na sa pangatlong linya ka tapos bigla kang kakanan, pupunta ka ng LRT. Wow. Itsa yung punta mo. Yung dinadaanan mo tapos kakanan ka pupunta ng LRT Monumento, paglalagyan ka talaga. Ano sinasabi ko? Sumunod lang tayo sa batas at isip natin kung ano yung batas ng kalsada. Nang sa ganon, hindi tayo mamumroblema. Hindi tayo mapera, hindi tayo mayaman. Pag nahuli tayo, malaking gastos yan. Saan tayo kukuha ng ganon? May pera nga tayo. Mayroon naman po ibang pagkagastusan. Diba? Kaya kung gusto mong magiging maayos ang ang araw-araw mo at yung biyahe mo, walang problema. Sumunod ka kung anong batas. Yun lang yun. Simple lang yun. Kung ano yung batas, kailangan mong sundin. Bawal yan sa kalsada. Bawal. Ano yun? Saan tayo mga motor pwedeng dumaan? Doon lang. Yun lang yun. Simple. Pero hindi kayang sundin. Diba? Katigasan kasi ng ulo. Sa ibang bansa nyo gawin yan. Pag sa ibang bansa tayo, sinusunod naman natin yung mga patakaran nila dahil takot tayo. Takot tayo makulong. Diba? Bakit sa sarili nating bansa din natin kayang sundin? Bakit ang tigas ng ulo natin? Ano lang yun? Kung gusto mong maayos, sumunod ka kung ano ang batas trapiko. Hanggang dito na lamang mga idol. Maraming salamat.